Oh, shift to red. Ayan, nagiging pula. O, diba? So, hindi siya nakakasilaw kasi nasa baba yung buga niya. Ayun, hanggang dun, oh. O, diba? Ayan, kita nyo yung headlight. Kung ano. So, walang kurap, no? Hindi siya kumukurap. Maski mga ilaw, hindi siya kumukurap. Eh, paano naman kapag ka naka loud horn naman siya? So, pataas naman, pataas naman. So, pakinggan natin. Ayan, so, goods. So, stop. Ayan, so, low. Ayan, so, ayan, ganyan siya kaliwanag. Hindi siya yung original, pero pwede na, di ba? Pandagdag. Ito naman yung bagong pasyente natin ngayon, TMX Alpha 125. So, ang problema nito, nawala lahat ng neutral. Nawala yung neutral, nawala yung sa gear indicator, nawala ang busina, flasher. Ayan, so, ang meron lang is headlight. Ngayon, nag-on lang din yung headlight kapag umaandar yung motor. Okay, so, ano nga bang problema nito? Ayan. So, iuwi natin to sa laboratorio natin. Doon natin siya aayusin at check natin kung ano ba yung mga naging cause kung bakit nawala yung ganun. Nawala yung mga ito, pakita ko. So ayan, neutral, wala. Busina, wala. Starter, wala. Wala lahat. Yan, pati sa gear, wala rin. Yan, so okay. So wala lahat. Yan, nakakambyo. Yan. Yan, so naka-neutral na. So, wala pa rin. Pero maandar siya. Andarin natin. Yan, maandar siya. Yan, maandar siya pero walang neutral. Walang headlight. Ayun. May headlight naman pero blink. Kasi nga may problema. Yun. So nawawala-wala yung busina. Hindi consistent. Lagyan natin sa stock. Wala. Yun, kurap lahat. So meron siyang dual horn setup, no? Ayan, so ito yung gagawin natin. Ayan, kita nyo kumukurap pa yung mga ilaw. Kumukurap siya, no? So pawawalain din natin yung kurap niyan. Ayusin natin. At aalamin natin kung bakit nawala lahat, no? So, yun. Wala rin siyang tail light, no? Tail light. Tapos, kung mapapansin nyo, okay naman yung headlight. Pero yung signal light niya, nagbi-blink pero wala na yung mga signal bulb. Sigurado pundi na yan. Ngayon, pag nirev ko to, lalakas yung ilaw. O, diba? Pansin nyo, lumalakas. Tapos, pag naka-minor, humihina. O, yun, o. Mapupundi na yan. Kung i-rev ko pa. Kaya, hindi na natin i-rev habang good pa siya. Ayusin muna natin to. Okay? At ayun na nga mga bro. Ito, nabuksan na natin yung TMX 125 Alpha na to. So, kita nyo naman yung kanya mga wirings. At syempre, unang-una nating titignan agad dyan is yung sa may battery side. Okay? So, dito sa may battery, kung mapapansin nyo, yan, nag-umido na rin siya. Ayan, yung may puti-puti na yan. So, lilinisin natin yan. Tapos, isa pa sa napansin ko, ito, nag-tap sila ng positive na wire, tapos sobrang hatak, no? Nababanat. Nakatap yan sa number 30 ng relay, tapos yung 87 papuntang busina, no? So, ito, kung mapapansin nyo, isa pa sa mali na nakita ko, ito. Ayan, so nakalitaw yung mga splicing. Papunta sa rekta pa naman yan. Ito, oh. Ayan, so rekta yan papunta, ibig sabihin positive. Tapos itong sa may Night 3 Pro niya, ito yun. Ayan, so kung mapapansin nyo, siya yung nagpapagana dito. At ito pa, yung mga terminal ng busina. No? Kinakalawang tapos nakatali na rin. Ito, gagalawin ko lang ng konti, mahuhugot na siya. So, ayan. Ito yung mga itatama natin mamaya pag natapos natin itong gawin. So, gusto ko na ipakita sa inyo kung bakit nga ba nagkaganito yung wiring ng motor na to. Bakit siya nag-over charge at bakit pumutok lahat halos, no?
Ayan, isa pa sa mga nakita ko ito, daming loose connection. So, ang sabi, nakailang pagawa na daw to sa iba. Sumasakit na rin yung ulo ng may-ari kasi nakailang palit na rin ng charger or yung regulator. Ngayon, syempre, uno nating sisipatin dito is dito sa may stator line. Sa wire ng stator, kita na agad natin yung isa sa mga pwedeng maging problema. Ayan, so nag-short, no? So, nasunog yung mismong mga wire. Ito, ayusin din natin to, no? Ayan, so, ngayon, bago ang lahat, check po natin yung charging niya. Nga pala, ito, nasira na yung fuse nito. Yung glass fuse 10 ampere. Pag naglagay tayo, nag-over voltage talaga siya sobra. Pag nakatanggal yung fuse ay good naman. So, sa ngayon, nalagyan na natin siya ng fuse. Ayan, so, check natin. Ayan, so, ayan, no? Ang taas agad, diba? Kita nyo? Minor pa lang, no? Tapos, pag-rev mo lang ng konti. So, talagang puputok yung mga loads nyo dyan, no? Mga ilaw, madadami lahat halos ng accessory line. Ayun, no? Nagsi 17 volts. Ayan. So, may mga possible cause kung bakit siya nagkakaganyan. Possible dito, naglo-loose siya. Lalo dito sa part na to, itong black wire, alam nyo ba, sa mga 5 wires na regulator, lalo sa full wave, kapag yan natanggal, nag-over voltage po ang output natin. So, kapag loose din yan, pwede ring mag-cause ng over voltage. So, stock rectifier to, Ayan, so ginagawan muna natin ang paraan para pan-normal natin yung voltahe pero sa kasamang palad, napag-alaman natin na sira na talaga siya. Kaya, papalitan na natin siya ng bagong quality na rectifier na pang TMX Alpha 125. So, mamaya papakita ko rin sa inyo yung sinasabi ko na kapag yung black wire hindi na supplyan ng positive, lalo sa susian, hindi talaga malayo mag-over voltage yan, no? So, napakahalaga na masupplyan yun palagi ng 12 volts yung black wire na yun. So, mache-check nyo naman yan. So, dito testing naman tayo ng stator. Body ground nyo lang yung test light nyo. Tapos, lagay nyo lang sa pink at yellow wire yung test light nyo. Dapat hindi siya iilaw. Although, alam naman natin na good to. Papakita ko lang para at least alam nyo yung tamang pag-testing. Sa full wave, dapat hindi siya iilaw dahil floated yung ground. Ngayon, pag tinest light naman natin yung dalawang wire na yan, kahit naka-idle, dapat malakas ang ilaw. Ibig sabihin, goods yan. Huwag nyo yung i-rev dahil mapupunde. So, wala tayong problema dyan, no? So, pinakita ko lang. Ito pala yung sinasabi ko na kung saan, pwede kayong magka-problema, no? So, papakita ko na yung isang sikreto kung bakit ito nag-overcharge, no? Ito, papakita ko, So, kung mapapansin nyo, pag sinususi natin, dahil accessory wire nga siya, pag sinusi mo, iilaw dapat siya. Ito, pagmasdan nyo So, sinusi ko siya pero kailangan ko pang galawin para umilaw siya. Ibig sabihin, saka lang siya nagkakasupply kapag ka nakasusi talaga ng diretso. Meaning, may mga pagkakataon na kapag sinususi mo, hindi naman talaga nasusupplyan yung black wire. Pero umaandar yung motor. Ayan. So, kaya pala minsan, napapaandar niya ng kahit walang neutral dahil hindi nga nasusupplyan. Ang cost nun, pag umandar kasi, mag-over voltage naman siya dahil hindi nasusupplyan yung black wire. Kaya yun yung isang problema. Ngayon, napag-alaman ko na sa susian niya, meron corrosion yung red and black wire sa loob. Kaya i-spray natin ng WD-40 yung naging okay na. So, sa ngayon, okay na rin siya. So, kung mapapansin yung charging natin is 15.3. Ayan, so okay na okay yan. Walang problema dyan. Huwag lang tayong lalagpas ng 16 volts. Okay? So, ito. So, napalitan ko na rin pala ng fuse to, no? Kasi pag nilalagyan ng fuse, sobrang nag-over voltage talaga siya. Ayan, so, kita nyo, papakita ko pala yung sinasabi ko na kapag ka hindi na-supplyan ng black wire, ulitin ko lang, no? So, kung mapapansin nyo, tama naman yung charging niya, no? So, papakita ko mamaya sa inyo. Susubukan nating tanggalin yung black wire dun sa rectifier. Kunwari, hindi siya masusupplyan. No? Ayan, so, ngayon, good siya, di ba? Hindi yung magulo lang kasi nagbabitrate. Hindi ko pa na-fix yung mga wire. So, good yung charging. So, kanina, idle pa lang, nag-17 na halo. So, tatanggalin ko yung black wire. Papakita ko sa inyo. Ayan, So, good ang charging, no? So, ayan, naka-rev. Tanggalin natin yung black wire. Ayan. So, itong black wire na to, nanggagaling to sa may susian. So, ang susian ang responsable para magkaroon ng 12 volt supply yan. So, pag may problema sa susian, hindi siya magkakaroon. Ang mangyayari, pag hindi siya nagkaroon, hindi mo napansin,
ang mangyari, yan, mag-over voltage na talaga siya. So, yan, o, di ba? Kita nyo? So, tapos, idle pa lang, ang taas na agad. Ayun o, 17.5. Kaya kahit ilang palit ka ng regulator dito, kung hindi mo matitrace talaga yung pinaka ugat ng problema, no? Kahit isang sakong regulator pa ang ipalit mo dito, ganun at ganun pa rin ang magiging system. So, ngayon, dahil nahanap na natin yung problema, nasa may susian, ayun, so in-sprayan lang natin ng WD-40 para mag-contact ng maayos. Pero nabanggit ko na rin sa may-ari na pag may budget, palitan nyo na lang para hindi na to maulit. Ayan. So, ayan, nilagyan na rin natin ng neutral valve indicator dahil hindi natin matitrace ng maayos kapag wala yan. So, hindi na rin niya yan napapansin dahil nung nag-over voltage nga, napundi rin lahat. Ayan, so, pati itong gear position indicator niya, so, sira na din, hindi na rin siya gumagana. Ayan, so, papalitan din natin yan para matapos na yung buong problema ng may-ari ng motor na to. Ayan, so, wala talaga. Sira na rin tong gear indicator, so, wala na rin siyang, kaya hindi niya rin alam kung pang ilang cambio na siya, no? So, papalitan din natin to. Ayan, may crack na, oh. Update mga bro, no? Ayan, so, natapos na natin yung TMX Alpha 125. Bali, ang inaantay na lang natin is yung sa may gear indicator niya, yung sa gear position light indicator. Yun na lang yung sira, no? Dahil yun yung shorted nung nag-over voltage yung kanyang rectifier regulator. So, kung mapapansin nyo nung unang ano natin, oops, may dumi. Sa unang video natin, kita nyo kung gaano kalala yung sitwasyon ng wirings nito. Nag-overcharging siya. Tapos, nagkanda putok lahat ng mga ilaw. At ang natira lang halos ay yung signal indicator dito, left and right. Tapos yung headlight. Pero, sa kasamaang palad, natamaan yung high nung headlight. Kaya hindi na rin siya gumagana. Bali low na lang yung gumagana dyan. Ngayon, sabi ko sa may-ari, kung gusto niyang palitan, pwede naman dahil inayos na natin yung sa may high indicator din niya. So, pundi rin yan, no? So, inayos na rin natin. Sabi ko, palit ka na lang ng headlight pagka nagka-budget ka ulit. So, sa ngayon, hindi muna namin pinalitan pero gumagana yung low beam. Okay, so umpisahan natin yung mga ginawa natin dito. So, inayos natin yung kanyang dito sa may battery, no? Sa may terminal. Kung mapapansin nyo, ayan, i-terminal na siya. Tapos naglagay din tayo ng konting grasa para hindi siya mag-corrosion, no? Ayan, pinalitan din natin yon. Tapos ito, okay pa naman dahil hindi pa natin pinalitan. So ito pala, nung una, sira yung fuse nito, no? Pumutok yung fuse, kaya nagpalit na rin tayo ng bago. Ngayon, nung nasira yung fuse, hindi ko muna pinalagyan kasi nga para hindi matamaan ng sobra yung battery dahil overcharging nga siya. Bakita nyo naman sa video natin. So, ito na yung final outcome. So, inayos natin ang wirings. Unang-una dito sa may stator, kung mapapansin nyo. Ito siya. Ayan. So, kung nung una, dikit-dikit yung mga linya, hindi nakahinang, at sobrang daming loose connection, ngayon lahat nakahinang na, no? Nakasecured na, kita nyo. Ayan, no? Pati sa may pulsar nya, wire. So, wala nang loose connection, no? Ito, inayos din natin to. So, lalo na to, itong pink tsaka yellow wire, dahil ito yung galing sa stator. Alternator natin, siya yung nag-charge, no? Siya yung naglalabas ng AC. So, dapat hindi pwedeng magdikit yan. Ayan. So, kaya nasira din yung kanyang rectifier regulator. Dahil yung dalawang linya na yan, pupunta yan dito, which is ito. Pink and yellow. Okay, so bago na rin yung charger natin. TTGR na brand. Ayan. So, secured na rin yung mga linya. Ayan. Naayos na natin yan. Ayan. Tapos, after nating ayusin, testing natin mamaya. Pero bago yun, papakita ko muna kung ano yung mga binago pa natin, no? So, kung makikita nyo, marami na siyang wire na nakalagay dyan. So, ito yung fuse natin. Ito yung stock na main fuse. Ito naman yung fuse ng ating lahat ng ilaw, no? May driving light or siya yung pinaka natin, all lights relay natin, no? Or power up relay na tinatawag. Siyempre, naglagay din, inire-install din natin yung kanyang busina na kung dati nandito lang yung wire, tapos batak nakahatak na ganun.
Ngayon, nire-install na natin, no? Naglagay niya tayo ng ano niya, protection circuit na fuse na merong ito, 10 ampere. Samantalang dun sa all lights relay, dahil medyo marami yung load, ayan, 15 ampere ang nilagay natin. So yan, so pumasok yan dito sa positive, umikot, pumunta dito. Tapos naglagay din tayo ng extra negative para lumakas yung buong negative ground ng motor. Ayan. So dahil nag-upgrade tayo ng wiring, nagdagdag tayo, magdagdag din tayo ng ano, positive at negative. So umikot yan, pumunta sa ating mga trigger ng relay. So ito yung sa busina natin, ito naman yung sa all lights relay or lahat ng ilaw, no? So gumapang yan, nag-body ground tayo dito, kung mapapansin nyo. Ayan. So pasensya na kung medyo malabo dahil yung camera natin medyo mahina. So ito, body ground din. So ito nakaganyan yan, no? Meron yang clearance. Hindi pa natin na cable tie. Tapos umikot yan dito. Wait lang kung makita. Kita ba? Ayan. So ayan, umikot yan. Tapos pumunta dun sa taas. Ayan. So nandun siya sa may, pumasok siya dun sa may headlight. So ito rin yung mga busina niya. Nire-install din natin. Kung mapapansin nyo, maganda na yung mount. So hindi na pinalipat ng may-ari, no? Dahil dyan yung trip nila. So tayo sumusunod lang. Sa bagay okay rin naman. Tapos ito yung isa. Yan, binago din natin. Tapos ito yung sa may stock horn. Sa may stock horn din, dito sila nag-splice sa may pinaka-terminal ng stock horn. So binago natin, no. Binalik natin sa normal. Kailangan walang ano diyan, walang splicing diyan dahil gipit yung area na yan. Pag naipit, nag-loose, problema pa, 'di ba? Kaya hindi tayo diyan nag-splice. So ayan yung hose natin, no. So nag-out siya dito, nag-out din dun sa kabila. Ayan, mas maganda rin yung play. Ayan, so existing na tong busina na to, no. Ayan, tapos ayan, so naglagay din tayo ng mini driving light. Ayan, so naka flat bar din tayo. Ayan, no. So mapapansin nyo, ayan, maganda yung play ng ating mga wire, malinis. Naka-cable tie sa ilalim, dun sa flat bar, walang uga. Tapos, itong mini driving light natin, naka-bolt ng maayos. So, mamaya isi-sentro na lang natin yan kung hindi pa siya masyadong sentro, no? So, ayan, kung mapapansin nyo, yung wire ng mini driving, meron siyang play na ganyan, no? Ayan, play. Yan, yung play na yan, para, syempre, medyo pagka nagpalit, di ba? Or may mapunding isa, papalitan lang, pasagod yung driver, madali lang. May allowance, okay? So, yan. So, nagpalit na rin tayo ng mga signal light. So, sa taas naman, kung mapapansin nyo, ito, nire-install din natin yung kanyang, ito yung sa may mini driving light niya. Ito naman, naglagay din tayo ng hazard. Tapos, ito yung underglow lights natin. Ito rin naman yung sa mga stock horn and loud horn. Ayan, naglagay din tayo ng voltmeter. Nire-install din natin yung kanyang, ito yung Night 3 Pro ata to, yung pop-up doll. So ayan, so dati naka-alambre lang, ngayon naka-cable tie na. Tapos inayos natin yung mga wiring. Ayan, yung gapang ng wiring, kung mapapansin nyo, ayan o, maayos siya. Ganun din sa kabila, maayos din. Ayan, mga wire natin. Tapos yung sa voltmeter, ayan, nakaganyan din yan. So ayusin pa natin lahat, cable tie natin yan ng maganda. Ayan, so maayos, 'di ba? Malinis. Yan yung kaya tayo tumatagal sa paggawa kasi nga kahit na wala yung may-ari, kahit na hindi siya nakatingin, no? Kahit hindi niya napapanood, ginagawa natin yung the best para magawa natin yung kanilang mga motor. Wala man sila dito personally. Ayan, so makikita naman nila yung quality kapag napanood nila to or makita nila to in actual pag mapagawa sa iba. May papagawa, makikita rin naman nila yung gawa natin na hindi naman natin siya binara-bara. So kahit wala sila, hindi sila nakabantay, okay lang. Dahil yun nga, syempre pinagkatiwalaan tayo, sikapin natin na yung tiwala na yun ma-maintain, no? At hindi masira, no? So ayusin natin yung mga gawa para hindi sila diba? Hindi naman sila kawawa. Syempre gagastos din yung mga yan. Kailangan ibigay din natin yung pinakamaayos na serbisyo natin sa kanila. Nakatingin man sila o hindi. Yan. Tapos yun, ito yung mga wiring, no? Ayan, no? Mapapansin nyo.
naka-secure. Lahat may clearance. Ayan, oh. Kahit na lumiko ka, ayan, walang nahahatak. Tapos ito yung linya ng mga switch, nandito rin. Ito siya. Ayan, so kung mapapansin nyo, meron tayong socket dito. Socket siya ng driver ng mini driving light. So kung just in case na masira ito, magpalit, huhugutin lang, okay na ulit, 'di ba? So hindi hassle. So ayan, ito naman socket ito ng ating underlights. Kung mapapansin nyo, gumapang yan dito, magkabilaan, nag-spread, tapos papunta yan dito. So blue shift to red tayo, no? Ayan, mga underlights natin, meron din dun sa kabila. Ito siya. Ayan, meron din dyan. So yun, dalawang apat na pares dito sa likod. So naka-secure. Ayan, may clearance din. Makyat yan dito papunta ron. So itong socket na to, ito yung sa may tangke. Ito siya. Ayan, kung mapapansin nyo, ganyan yung installation natin. So 'di ba? Hindi lang natin inayos yung kanyang wiring, yung charging niya. In-upgrade din natin. So ito yung socket. Kung mapapansin nyo, ayan, oh. So every time na magtatanggal ng tangke, ayan, ipa-plug out lang, plug in lang ulit pagka babalik. So ganun lang siya, 'di ba? Para easy lang palagi. So ayan. So mamaya ite-testing na natin. Sana okay na lahat at walang magiging problema. Okay? So ayan, update. Mamaya subukan na natin. Pero bago natin subukan, ayan, so check ulit natin yung gear sa may gear position light indicator para pakita ko sa inyo na hindi talaga siya gumagana kahit okay na lahat yung ACC line natin dahil sira na nga yan. At dumating na rin yung natin, in order natin sa Shopee, no, na gear light indicator. So kakabit lang muna natin siya saglit. Ito, paano ba? So tatanggalin lang natin tong dalawang ball head na 10mm na, tapos itong sa may headlight dahil dyan tayo magkakalas nung harness, no. So ayan. So baklasin na natin. So nabaklas na natin siya. Nabaklas na natin yung headlight. Kasi dito. So ito yung socket na tatanggalin natin. No? Ayan, so, yung may blue na yan. Itong kulay itim na indicator na yan. So tatanggalin natin yan. So ito siya. Yan kasi yung linya. Gahatakin ko, ayun. Papunta dun sa, ayun, yung gumagalaw na yun. So ito yung papunta rito sa may. Tapos tatanggalin natin yung dalawang screw na maliit natin, which is yan. Merong dalawang yan. Tanggalin na natin. No? Malit na screw. So tatanggalin nyo lang yan. Pag natanggal nyo, ito ang itsura. So na-pull out na natin. Yan. So pinakita ko na to sa unang part ng video natin. Ayan, yan yung may crack. Ayan, may crack na siya. Kasi umusok yan. Sign na nasunog. Amoy sunog. Kaya din, ito, papalitan na natin. Sira yung fuse. Tapos sige, ayun na, ano yung problema dahil nag-over voltage na. Ito yung papalitan natin. So ito yung order natin sa Shopee. Ito yung bago. Ayan. So check na natin. Yan yung papalit natin. So ito yung part number niya. So ayun, ito na yung TMX Alpha 125 na nirewire natin. Ayan, so medyo madilim dito. Sinadya nating pumunta sa medyo madilim na lugar. Pero nasa daan naman tayo. Dito sa may Baywalk, sa may Binmalay, Pangasinan, no. So dito natin naisipang mag-testing dahil para hindi nakakaya sa mga kapitbahay, no? Ayan, so ito na yon yung napalitan na rin natin siya ng gear indicator. So ito yung namumutok lahat ng ilaw at natira lang ay headlight at signal indicator. So testing natin ngayon kung okay na ba siya. So switch natin, ayun, may neutral na rin. Ayan, so naglagay na rin tayo ng voltmeter. So ayan, good thing naisalba pa natin yung battery niya, no? Hindi siya lumobo. So 13.0 siya. Ayan, so start natin. Tingnan natin kung mag-overcharge pa. Ayun. 12 point. Ayan. So umakit na agad. So rev natin. Ayun. 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 So hindi na siya nag-overcharge, no? Okay na yung charging niya. Tapos, dahil naayos na natin yung charging, in-upgrade na rin natin. Nagpalit tayo ng mga tail light, signal light. Yung headlight lang di natin pinalitan dahil okay pa naman daw. Kahit hindi na gumagana yung high beam niya. So, check natin yung dashboard. Ayan, so naglagay na rin tayo ng LED sa likod. Yung pinaka niya.
Ayan. Ilaw. Tapos, yung park light sa harap. Ayan, pinalitan na rin natin. Okay. Ayan. So, sa pangalawang pag-switch, yun naman yung kanyang headlight. So, testing natin. Ayan. Headlight, no? So, lumakas yung headlight niya ngayon kumpara nung una. Ayan, so 13.3. So, ayan. So, yung signal light naman tayo sa kaliwa. Okay. Ayan, so buhay na. Tapos, signal light naman tayo sa kanan. Ayan, buhay na rin. Okay na rin siya. Okay. Patayin natin. Tapos, naglagay din tayo ng hazard, no? Ito. May switch tayo ng hazard dito. Ayan. Sige. Hazard. Harap at likod. Ha? Okay na. Harap at likod. Ayan. So, patayin natin. Tapos, dito naman yung kanyang underglow lights. Ayan. Yung underglow lights natin. Kulay blue. No? Tapos, kapag pumreno, shift to red. Ayan, nagiging pula. O, diba? So, hindi siya nakakasilaw kasi nasa baba yung buga niya. Yun, hanggang dun, no? O, diba? Ayan, blue, shift to red. Pag pumreno, nagiging red. Ganon din naman, yung taillight niya, syempre, dapat umiilaw din yan. Ayan, o. Okay, all goods. Tapos, sunod natin, yung kanyang busina naman. So, dito natin nilagay yung 3-way switch ng busina niya. Dahil mayroon tong Night 3 Pro. So, kapag nakababa yan, stock horn. Ayan, kita nyo yung headlight kung ano. So, walang kurap, no? Hindi siya kumukurap. Maski mga ilaw, hindi siya kumukurap. Eh, paano naman kapag naka loud horn naman siya? So, pataas naman. So, pakinggan natin. Ayan. So, goods. So, stock. Ayan. Ayan, okay. Off goods na siya. So, off natin. Sunod naman natin yung kanyang mini driving sa harap. So, yung mini driving light, ito, nandito yung switch. So, ito, patayin mo natin yung headlight. So, low. Ayan. So, yan, ganyan siya kaliwanag. Hindi siya yung original, pero pwede na, 'di ba? Pandagdag lang. Ayan, oh. Okay din yung bugay niya. Ayan. So, may itsura. So, on natin lahat, no? On natin lahat. So, on natin yung park light, headlight, tapos on natin lahat. Ayan. Goods. So, ito na siya. Ito na yung outcome niya. Overall na ginawa natin. Yung pundi-pundi lahat, no? So, yan na siya ngayon. Yan, ikutan natin siya. So, ganyan na siya kaliwanag, no? Kahit gabi, hindi ka na mag-aalala. Dahil maliwanag na siya. Ayan. So, solid na siya. Solid na yung buga. Ayan. Ayan. So, all goods, no? Ayan, goods na siya. 11.9 lang, oh. Hindi siya bumababa ng 9, no? Tapos kapag nire-rev natin, nagto 12.4 agad siya. Ayan. Ayan. So, maganda. Stock valve pa rin. Partida, stock valve pa yan. Oh, ayan. So, yan yung ano, gawa natin, no? So, okay na siya. At ibabalik na natin siya sa may-ari. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Lingayen Capitol, no, sa beach. Dito tayo magte-testing. Ayan, so kita nyo 13.3, naka-idle tayo, naka-off yung headlight, park light lang ang naka-on. So, tara, subukan natin. So, on ko na. Tingnan natin yung charging niya habang ano. Nga pala,
naayos na rin natin yung kanyang gear position indicator. So nagpalit na rin tayo ng bago. In-order natin sa Shopee. Okay, so testing lang natin. Ayan, kita nyo, lumilipat na yung mga numbers. Ayan, so ikot lang natin. Okay, so 14 point. Ayan. Dito tayo sa may side. Ayan, so okay na yung gear indicator natin. Papansin nyo. So lipat tayo ng kwarta. Tapos lilipat tayo mamaya sa quinta. Okay. Yan, dito tayo, kanan tayo. Tapos on na natin yung kanyang mini driving light. So ayan, papansin nyo daliri. Ayan, nubugan ng ilaw niya. Off natin yung headlight. Tapos pag high beam, ayan, so ganyan siya, liwanag. Ayan, iba natin dahil may kasalubong. Ayan, so yung charging natin is nasa 14.7, no? Ayan, no, 14.7 habang umaandar, naka-on yung mini driving. Tapos on natin yung underglow lights. Ayan, shift to red. Yan, naka-on yung mini driving light. On natin ang headlight. Ayan, so hindi siya masyadong makita dahil ano, pero nakakadagdag ng liwanag yan. Tapos on natin yung hazard. So ilan yung ano natin? Ayan, 13.6 yung charging natin. So goods na goods kahit na naka-on, naka-bukas lahat, no? Hindi pa rin nagda-drop yung ating charging, no? Charging system. So ayan, all goods na tayo mga bro, no? So thank you sa panonood at pauwi na rin ako para maibalik na natin to sa may-ari. So yun lang, thank you sa inyo and alright.